Okay, mapagpalang araw sa lahat. Inaanyayahan ko kayong manood kung paano gumuhit sa balat. Habang naghihintay tayo sa ating kakatayin, naglatag na ako ng hihigaan niya bago siya palarin o malasin. Sa punto na to, medyo nainip ako kaya nagprint na lang ako ng ating disenyo. Gaya ng dati, iba't iba ang sukat niyan at pipili lang tayo ng size na sasakto. Colored portrait ang isi-share ko sa inyo, kaya kung gusto nyo may matutunan, panoorin nyo hanggang dulo. Paki-follow and share na rin to para mapanood din ng mga gustong matuto kagaya mo. Bali dito, nag-sign of the cross na ako para makuha ko yung sentro. Tapos binilugan ko, tinitigan ko, tapos nilabitan ko. Hanggang sa may diwata na magdinit ko nalasing kagabi. Ang galing katabi, kanabi, napating sa iyong face. Marikit kahit nasa dilim, di ko rin in-expect. At yan na po ang stencil natin. Si-share ko rin po sa inyo kung paano ako mag-setup ng machine. Nilalagyan ko muna siya ng tissue, dagdag kapal at lambot para hindi tayo masyadong kalyuhin. Pag okay na ang sapin, kukuha ako ng grip tape tsaka ako siya babalutin. Ikutin mo lang na ikutin, huwag mong tipirin. Magbibigay daw si client ng tip kaya huwag kang tatamharin. Masipagan at galingan mo pa para matuwa siya. Baka hindi lang tip ang ibigay sa'yo, bibili pa yan ng merienda. What? Nilagyan ko nga rin pala siya ng machine cover. Kung wala kayong available, gumupit ka sa clipboard cover. Kung wala ka pa rin nun, kahit cling wrap na lang mga sir. Para kahit kumalat yung tinta, safe sa dumi yung machine natin mga brother and sister. Siya nga pala si Ma'am Alexandra ng Taytay Rizal. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Tara, simulan na natin. Sa mga ganitong size ng portrait, ang mga ginagamit kong size ng needle kadalasan, gumagamit tayo ng 3RL, 9M1, 9RM, 15M1 at saka 15RM. Dito sa part na to, 9M1 gamit ko kasi yung part ng panga at saka yung baba kailangan natin sungkitin yung mga gilid-gilid, kaya kailangan magnum gamit natin para masungkit natin yung mga part na to. Kasi pagka round magnum yung ginamit natin, hindi natin siya masyadong may shade kasi pa-curve po yung dulo ng round magnum o curve magnum. Dito naman po sa may bigote niya, ang gamit din natin dyan is 9 magnum. So ganyan lang po, pabaliktad yung hagod ko para hindi siya masyadong matingkad o masulidan ng ginagawa nating mga bigote o mga parang hibla-hibla. Pwede rin po kayong gumamit ng liner dito, kaso pa isa-isa, tapos medyo kailangan din natin ingatan kasi baka mapadiin natin ng husto, medyo kakapal yung pagkakalinya nun at saka medyo magiging matigas siya tignan, solid talaga pagka yung liner naman yung gamit natin. Dito sa labi, kinuha na natin yung hulma kanina ng labi niya gamit yung 3RL, tapos ngayon naman isi-shade naman natin gamit yung 9 magnum. So yung kulay na ginamit ko dito, gumamit tayo ng dark brown dun sa pagitan ng labi niya. Yung taas at saka yung baba ng labi niya, ginamitan ko siya ng dark brown. Tapos yung kulay ng pinakalabi, yung mga dark part dun, ginamitan naman natin siya ng maroon. Tapos eto po, yung pinang blending natin sa maroon, gumamit tayo ng pink. Tapos may highlights naman natin siya gamit ang puti. Bali dito, tumayo muna tayo kasi nangangailangan ng tulong yung kasama nating artist dito sa shop. Siya po si Dexter Tejero, ang Batang Leyte. Siya po ang original na kapatid ni Tanggol ng Batang Quiapo. Kaya pag sinabi ni Tanggol na gusto niya magpatato, babiyahe ka agad dyan papuntang Quiapo. Mabalik tayo dito sa pyesa natin. Bali sa paggawa natin ng mga mata, gamit natin dyan 3RL. So kinukuha lang din natin yung mga detail tsaka yung shape ng mata gaya ng labi at saka ng ilong. 3RL lang po yung ginamit natin dyan. So medyo matigas yung dating yan. Tapos mamaya papasadahan ko ulit siya ng magnum para mas mapalambot natin yung mata ng portrait na ginagawa natin.
Bali dyan sa ilong na yan, gumamit tayo ng dark brown, ng brown at saka sienna. Base dun sa kulay ng mga nakikita natin dun sa reference na kinokopya natin. Tapos dito naman sa may pisngi niya, gumamit tayo ng brown, ng dark skin tone, tapos light skin tone. Tapos yung needle na ginamit natin dyan is 15 RM o 15 curve magnum. Tapos itong kinukulay natin ngayon is light flesh tone. Yan po, light flesh tone po yan. Tapos mamaya magmi-mix tayo ng light flesh tone at saka white para dun sa mga parang space na may iwan. So yun yung gagamitin natin, light flesh tone na may mix ng white para mas light pa siyang tignan, para walang butas na makikita dun sa pisngi na ginagawa natin o kahit saang part man. Ang importante na daanan natin ang needle, tapos kung medyo matabang man yung kulay na kailangan natin, yun po yung gawin natin. Kasi kaysa naman iwan mo siya na putal na hindi mo dinaanan ng needle, okay lang na daanan mo siya ng light na kulay o parang pang highlights mo na rin kahit medyo hilaw yung dating. At least pantay yung pagkakasugat niya, tsaka walang butas na makikita. Doon sa buhok naman ang gamit natin 9 magnum. Tapos ganun lang po yung klase nung pag-shade natin para yung mga hibla-hibla ng buhok medyo magawa pa rin natin. Kahit hindi gayang-gaya yun sa buhok, basta yung importante binigyan natin ng oras para magmukha siyang hibla-hibla o magmukhang tunay na buhok. Dito sa mata, ito yung sinasabi ko kanina, napapasadahan uli natin siya ng magnum para mas mapalambot natin. Yung unang ginawa natin, dahil liner yung gamit natin dito, medyo matigas yung dating ng mata. Para mapagmukha natin realistic, kailangan nating pasadahan uli ng magnum. Kahit po round magnum o curve magnum, pwede po natin gamitin dito kasi mas okay nga po yun para mas mapalambot natin ng gusto yung part ng mata. Ako, sanay na kasi ako sa magnum lang, pero pagka nauubusan ako ng needle na mga magnum na kailangan ko sa ganitong part, gumagamit din ako ng round magnum o curve magnum para mapalambot natin yung pagkakasolid ng mata para mapagmukha natin siyang realistic. Halos patapos na rin po tayo dito sa pyesa na to. Kaya ayan, madalas linisan ko na pagka mga ganyan na lang yung part na ginagawa natin kasi nakuha ko na yung mga pinaka-importante na mga parte ng portrait na ginagawa natin. So hindi na ako maliligaw. So yung mga ibang part, kung maburahan man ako ng stencil, kaya naman ng freehand o may kopyahan naman, kaya na natin gayahin doon. Basta pag naburahan kayo tapos alam nyo kaya nyo namang erecta machine, okay lang din erecta machine, basta mag-iingat lang tayo at saka sigurado dapat yung gagawin natin kasi recta machine na yon. So kung medyo nag-aalangan kayo, i-freehand nyo na lang uli tsaka nyo pasadahan ng machine para sure po tayo. At yun, maraming salamat sa panonood at nakatapos na tayo ng ating pyesa. Kahit mahirap ang trabaho natin, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat.